Okay, so good morning. And December 26. So ito pala, meron palang batch dito. Ito batch 35, itong tatlo, tsaka yung dalawang yon. So, nagmo-monitor kasi ako ng per batch ngayon. So, nagkamali ako nung last time. Pero, ayun, at least mag-start tayo sa batch 35. And batch 36 natin is yung nandun, tsaka yung isang to. Then batch 37 natin is ito. So ngayon mag-harvest ako December 26. Actually noong December 24 ubos-ubos talaga. May umabot yung time na hindi na ako makapag-deliver kasi nga maliliit pa. Ayan. So itong batch 37 meron na rin doon sa mga maliliit natin yung mga bottled water. And may nakita kong parang damage ng thrips sa isa sa mga seedlings. So pinatay ko na, nilibing ko na lang. Ewan kung tama ba yun. Basta yun, nilibing ko. So ito, kasi kung ito ay batch 35, so inisip ko ito ay batch 34. 1, 2, 3. Tapos yung dalawa dito. So ibig sabihin, yung dalawang to, ay mas mabilis lumaki kaysa dun sa kabila. Ang tanong, ano bang nutrient solution nito? Kulay blue tong isa eh. So, master blend yan. Ito, hindi ko sure kung anong kulay nyo. It's either master blend or Nutrihydro lang naman. Pero yan, nakita nyo naman na maganda rin yung tubo. Yan. Mas mabilis siya kumpara doon. Which is normal. Maganda talaga yung tubo dito. Dito sa parte na to. So, ang activity ko ngayon, maliban sa mag-harvest, is clean up po yung mga yung mga boxes. And mapansin nyo, hindi ko sure kung kita sa video, pero merong mga itim-itim. Ano yan? Electrical tape. Parang tinape ko kasi yung katangan para mag-level sila ng konti. Para sa susunod kong gawa is hindi na ako magle-level ng tubig. Ilalagay ko na lang dyan yung box. Yan. So ito rin, linisin ko tong tatlo pa. So kasi pag nalinis ko yan, 5, yung next batch natin or next Wednesday, dito na tayo magtatanim. Ayun. So sa nakikita ko ngayon, yan, sa nakikita natin ngayon, meron man tayo ma-harvest, meron naman tayo ma-display. Pero baka 4 lang muna. Ayan, tapos bukas yung iba. Kasi kailangan ko rin mag-display dun sa isa pang tindahan. Kasi yung unang tindahan, si Kuya Jojo, 8 yung maximum na pwede ko i-display. Doon sa isang tindahan, 4 lang yung maximum ko i-display. Kaya, pag nauubusan yun, mini-message naman agad ako ng tindahan para mag-redeploy ako or mag-harvest ulit ako kung meron pa akong masusupply. At sila yung nakabenta talaga ng mahigit 15 sa isang araw nung December 24 kasi nga ewan ko, daming may kailangan ng lettuce eh. Ayan. Anyway, ayan. So, ang update ko lang, ang tinda na natin sa lettuce is 40 pesos per cup. And meron pa rin ako dito, yung kakilala ko na malapit lang din dito, na naka NFT setup siya. Ang benta niya 35, ako for 40. Sa kanya naman yata, pesto niya mismo. Ako 40 talaga para at least komportable din naman yung magiging reseller natin or yung mga store partners natin in terms of profit. Yan. And nakakabenta naman. So siguro 300 per week sila. Pwede na. Yan. Sa akin naman din, masaya na rin ako doon. And inaasikaso naman natin to para ma-maximize natin yung space natin. And nung December 25 yata ako nun. May nasimulan na ako mga seedlings ng tanglad at basil. Nilagay natin dun sa polybag, yung mga ganitong klaseng polybag lang. So nagtanim ako ng 2 sweet, 2 Thai, tsaka 2 lemon basil, tas 3 tanglad. So ang panibagong style naman natin ngayon is mga culinary seedlings. Then probably after a month or pag naka 6 to 10 true leaf na yung basils natin is bibenta natin sila for 50 pesos each. Seedlings natin siya ibebenta. So yun yung target ko.
And hopefully mabenta ko. Kasi may mga client tayo ng lettuce dyan sa complex na alam pala nila yon. Ginagamit din nila. So, yun yung magiging target market natin. Then hopefully, ma-expand natin. Tapos yung pinipwestohan ko ng lettuce na vegetable, pwede kong i-offer sa kanya kung gusto niya ba ng i-display itong mga culinary products na to. Then, syempre, dadagdag yung price nun. Niisip ko, kung komportable din siya sa 10 pesos na profit, ganun na lang siguro muna. Maliliit lang naman yung size niyan, parang 2.5 inches yan. So, pwede tayo mag-display doon ng mga anim. Yun. Kumbaga, hindi siya basta-basta yung tingi. Ano mo siya seedlings siya kung bibilhin ng mga customers. So, yun lang yung mga iniisip-isip ko ngayon. And hopefully, maging successful. Pero, hindi pa natin alam hanggang di natin nasusubukan. So, okay, harvest na ako. Medyo matagal na at makapag-display tayo bago mainitan ng sobra tong ating mga tanim. So, yeah, belated Merry Christmas and advance Happy New Year sa inyong lahat. So, tuloy-tuloy lang. Improve lang ng improve sa mga tinatanim nyo. And hopefully, maging maayos din ang pagtatanim nyo. Pero may mga challenges pa rin. Lalabas pa rin ng challenges. Pero yun nga, move forward lang lagi. Isipin mo lang kung paano solve, then adjust, then move forward. So, yun lang. Thank you. Bye-bye.